Magandang gabi pambungad sa ating newscast. Bumuhos ang pagdadalamhati ng mga kaanak at kaibigan para sa dalawang atleta ng Ateneo basketball team na nalunod sa kanilang team building activity sa Aurora. Magbubukas naman ng investigasyon ng iba-ibang ahensya ng gobyerno sa trahedya, lalo't lumutang sa social media ang lumang videos ng mga dating manlalaro ukol sa umano'y halos nakamamatay na pamamaraan ng training sa Aurora Province na matagal na umanong tradisyon ng Ateneo Blue Eagles. Ang balitang A to Z hatid ni Ace Cruz. Sinabi nila na aksidente lang daw, and then humingi din sila ng sorry sa akin. Pero yun, sabi ko, hindi may babalik yung sorry sa anak ko. Hindi na mabubuhay yung anak ko sa sorry niyo. Bigyan niyo na lang ako ng clear na yung parang explanation na maano ko sa sarili ko, matanggap ko na aksidente lang talaga. Hindi matawaran ng pigati ni Rovelyn Baterbonia nang humarap sa media ukol sa trahedyang sinapit ng 19-year-old na anak na si Rene. Si Rene at ang 21-year-old na Nigerian na si Divine Adili ay dalawang student athletes ng Ateneo de Manila University basketball team na nalunod sa karagatan ng Aurora nitong Lunes, June 8. Sa gitna ito ng training at team building ng Ateneo Blue Eagles. Hinanakit ni Rovelyn, kulang-kulang ang impormasyon na binibigay ng Ateneo ukol sa nangyari. 240 daw yun nangyari. Tapos 30 minutes din po yung naahon daw yung anak ko, 30 minutes. So, and then nabalitaan nila ako is 1 hour pa. 1 hour pa nila ako nabalitaan. 1 hour, 4:30 kasi yung pagtawag nila sa akin. Tapos, nung nagtawag, tapos mula nun, wala nang info sa akin. Ni isa sa ila, wala sila gihatag sa ako na picture man lang. Ang dating teammates at coach ni Rene sa panahon niya sa Davao at Mindanao, laking panghinayang sa maagang pagkawala ng 2025 palarong pambansa Most Valuable Player. Napakasakit kasi parang hindi ko na siya teammate, parang ko na siyang brother . Nakapagtataka rin anya dahil mahusay namang lumangoy si Rene na tubong Agusan del Sur. Yung first alon daw, yung mga players, parang nag-enjoy, pero kasi may malaking alon. Tapos yung second pati third alon, doon na parang na-scatter sila. So yun, sabi nila, yung nakausap namin ng mga coaches, sobrang bilis daw ng pangyayari. Ang tawag niyan, yung ilang minutes pa daw nila bago nakita na yung nasa shore na daw sila. Pansamantala nakalagak ang mga labi ni Baterbonia sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City. Pero hiniling ng pamilya ang otopsya. Bumuo na ang National Bureau of Investigation ng Task Force para sa investigasyon, hiwalay sa fact-finding panel ng Philippine Sports Commission kasamang CHED, DepEd at National Youth Commission. Lumutang din kasi kamakailan ang mga lumang videos ng mga dating miyembro ng koponan ukol sa umunoy halos nakamamatay na military-style training camp ng Blue Eagles sa Aurora sa ilalim ng head coach na si Tab Baldwin. Siyempre, iba niyo pong kasama, hindi naman po marunong lumangoy. Si G-Boy, Babylonia po, pero po kasi dapat tatakbo sa buhangin, tapos magsiswimming, iikot. Hindi po marunong lumangoy yung veterano po namin. Si Coach Tab na po yung sumalba sa kanya. Na parang sa takot din po niya kasi muntik na po siyang maka-aksidente ng plane. Baler is a beach, pero it's parang ayaw namin pumunta din. It's a deadly training for 1 week. So, Coach Tab is not your friend during that time. It's super deadly. Una nang sinabi ng Aurora Police na walang senyales ng foul play o pasa sa katawan ng mga biktima base sa testimonya ng mga nakasaksi. Habang sinisiyasat na rin sa ngayon ang CCTV footage mula sa resort kung saan ginawa ang team building. Tiniyak naman at Ateneo ang pag-alalay sa mga pamilya ni Adili at Baterbonia, maging ang koponan at komunidad na naapektuhan ng trahedya. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.